Another video, another compilation na naman po ng mga loan apps, no? May bago tayong category ngayon, which is fast disbursement and not so low interest rate, na intended lang po talaga siya for badly needed. And mind you ha, twice a month po yung payment dito. Wow. Hindi po siya pa 7 days to pay. Again, this top 7 instant loan apps po na ito are for badly needed lang. Kung talagang wala na tayong makapitan or malapitan at wala nang magpapautang sa atin, siguro pwede nating i-consider na lang ito. Pero doesn't mean na mararecommend ko siya. Pero kahit pa paano, maaasahan at makakapangutang naman din talaga. Well, before I start, disclaimer lang ha. This video are not sponsored of any loan apps po na mami-mention ko sa video na ito. This is purely, guys, based on my experience lang po. Kaya hindi naman lahat na may-mention ko or na-share ko sa inyo kasi ito lang naman yung na-experience ko. And this is intended for educational and informational purposes only. Well, hindi ko nasabi, no, na lahat pala ng mga loan apps po na babanggitin ko ay hindi ko po naranasan maharas dito. So, maybe because hindi naman po ako na-delay. Kasi usually kasi sa mga loan app na nangaharas, diba, yung talagang na-delay na. Pero to be honest ha, meron dito sa loan app po na ito na na-overdue po ako pero mabait pa din siya. Hindi siya nangaharas talaga. Well, to be clear lang, no, ibibigay ko lang din sa inyo, guys, yung tamang expectation nyo sa mga loan apps po na babanggitin ko. Magiging transparent naman ako sa inyo palagi as usual. And it's up to you kasi kung gusto nyo pa rin silang i-grab. So without further ado, ano-ano nga ba ang top 7 instant loan apps ko with fast disbursement and not so low interest rate pero siguro pwede na natin makonsider. So number 1 on our list is si Kusog Pera Loan App. Guys, legit siya kasi SEC registered po siya up to now. Nasa active list po siya. Ito nga po yung loan app. Recently po, na-share ko sa inyo na nagka-overdue ako pero ganun pa man din niya ako hinaras at in-increasean niya pa nga ako. At willing pa din siya magpautang sa akin. Yan yung mga hinahanap natin na loan app, no? Na kahit paano hindi nagbibigay ng pressure sa atin. But anyways, for you to have an idea, guys, binigyan niya ako ng interest rate of 14.46 monthly ito ha. And then meron ako installment terms sa kanya for 45 days to pay. So every 15 days po yung payment ko dito. Kaya lumalabas siya na twice a month yung payment ko. Pero aside po kasi sa interest monthly po, meron po siyang hinihingi or binabawas po na 19% na service fee. Kaya po hindi po siya buong matatanggap. Hindi po siya downloadable sa Google Play Store pero in and out yan dyan. Kaya abangan nyo na lang kung babalik siya dyan. Pero one thing is for sure po, lagi po siyang downloadable sa V App Store. Mga may Vivo devices dyan. And then meron po ata siya sa website po niya na link down on how to download for Android users. So you can visit that one if ever interested pa din kayo. Well, second on my list is si Madali Loan App, which is the first time that I try this one. Na-download ko siya sa Google Play Store and after that, nawala siya. After now, nawala pa din siya. Pero still, available po siya sa V App Store pa din. Sa mga may Vivo devices dyan, lagi siyang available po doon after now. Don't worry naman guys, no? SEC register pa rin po ito. So, license to operate pa din siya. Kaya nakakapangutang pa din talaga. Sabi ng iba, nahaharas daw sila. Pero sa experience ko po naman, hindi naman ako naharas dito. Though, nangungulit siya ha kapag talagang due date na natin at hindi pa tayo nakapagbayad. Magkaiba po kasi nangungulit sa nanghaharas. Well, update ko lang din po sa inyo na binigyan niyo po ako ng interest offer po of 20.88% for 28 days to pay. Twice naman tayo magbabayad dito every 14 days naman. So, lumalabas no, na nasa 10.44% monthly interest rates po. Though, hindi rin po kasi natin talaga din buong matatanggap ito. Well, third on my list is si Casyola Loan App. Napakabaitin po ng loan app na ito. Never po akong naka-experience ng harassment po dito kahit pa po isagad natin yung payment natin. One of the very few loan app din na pwede talaga nating ingatan. Kasi nga, number 1, buo siyang matatanggap. Though medyo mataas din po yung kanyang interest rate. Not so low interest rates talaga ito. Hindi ko alam kung iba-iba yung interest rate na ino-offer po sa atin ni Casyola. Kasi for me po, meron siyang interest rate sa akin na 15% for 15 days. So, lumalabas po if ever na monthly po yung ating i-avail dito sa 30% a month. Or minsan kasi kapag 1 month to pay siya, medyo bumababa din yung interest rates niya. Well, sabi ko nga sa inyo, pwede na natin makonsider ito kung talagang walang-wala talaga kasi buo naman siyang matatanggap. Well, fourth on my list is si FT Lending na isa din sa favorite ninyong lahat. Kasi ito si FT Lending, katulad kay Casyola, buo din po siyang matatanggap. Yan yung mga gusto natin sa mga loan app, no? Kahit pa paano, kahit may interest rate sila,
service fee sila, so may other charges sila, is buo pa din matatanggap. Mind you ha, revolving credit po itong CFT lending. As long as meron po tayong remaining credit limit po dyan, pwede po tayong mangutang dito. Dito po sa FT lending po, no, meron po siyang interest rate for 1 month to pay na 36% a month. Yun po yung kanyang offer sa akin ha. So again, iba-iba po tayo ng interest rates dito. Depende yun sa eligibility natin. Pero kung 15 days to pay lang po tayong magbabayad dito, meron siyang interest rate naman sa akin na 21%. So in the long run naman po, sabi ng iba kong viewers is bumababa naman daw yung interest rates niya. So let's see. So fifth on my list is si TechCash Loan App. Itong si TechCash Loan App, nagbago na po siya ngayon. Every 15 days na po yung payment niya. Nagbibigay siya sa akin ng 2 terms na loan offer. So waivable yung second terms ko. Kung mabayaran ko on time, tong payment ko within 15 days. So maganda lang kasi kay TechCash, walang iba kundi buo siyang matatanggap. Whereas, ang taas po ng interest rate po, akin 45% of my loan amount for 15 days. Pero mas mataas siya before, nung 7 days to pay lang siya kasi binigyan niya ako ng 35% for 7 days. Mas mataas naman yun. Ito, 15 days to pay, 45%. Again, sabi ko nga sa inyo guys, no, not so low interest rate talaga ito, pero buo siyang matatanggap, mabilis makapangutang, at intended lang talaga ito if walang-wala tayong malapitan for badly needed. Siguro pwede na i-consider ito. Pero of course, no, if may better dito, of course, doon kayo sa mas better. 6 on my list is Mabilis Cash Loan App. So guys, okay po talaga itong si Mabilis Cash Loan App if hindi siya nagre-require ng mga additional information bago tayo makapag-loan dito. Kasi before guys, no, ilang beses na nakapangutang kay Mabilis Cash, smooth yung transaction. Walang hinihing other information po to submit. Pero sabi naman ng iba, hindi naman daw din sila nire-require o hindi naman daw mandatory. Pero one thing is for sure po, if ever na makapangutang kayo dito kay Mabilis Cash, okay na okay po yung interest rate nito. And nag-offer po siya ha, monthly interest po ito, 9% up to 11%. Standard po yun. Mind you monthly yun. So what more if ever na 9% no, every 15 days, so lumalabas na 4.5% every 15 days po yung interest rate dito. So mababa talaga siya. Not so low interest, then not so very high interest rate din siya. At buo siyang matatanggap. No harassment dito ha. Na-experience guys, magka-overdue dito, pero mabait pa rin silang maningil sa akin. Kaya yan naman yung maganda dito kay Mabilis Cash. Pero yun nga, sana no, maibalik yung dating Mabilis Cash na smooth po yung transaction natin dito. Good for you if ever po na hindi kayo hinihingian ng mga additional documents dito at makapag-cash loan kayo ng malaya dito. Well, lastly, top 7 on my list is si Fido Loan App. Tapat lagi natin kay Mabilis Cash, which is ito nga yung sinasabi natin, that new Mabilis Cash Loan App. Kasi ito si Fido Loan App po, every 15 days po yung payment niya. Magbibigay po siya ng loan terms. For me, na-offeran niya ako. So, 2 months to pay yon. Every 15 days po yung payment ko. And mind you, ang interest rate niya po is 15% monthly ha. So, kung 15 days to pay siya, so nasa 7.5% po yung interest rates niya. So kahit pa paano, sabi ko nga sa inyo, hindi naman talaga siya mababang interest talaga. So low interest rate din, but not so high interest rate din siya. Reasonable lang po siya. At revolving credit, itong si Fido Loan ha. So nakailang beses na akong nangutang dito after na ako na may ongoing loan ako dito. And I can borrow again as long as may credit limit pa din po ako sa kanya. And ang maganda nga dito is buo din po siyang matatanggap. Guaranteed yun. At napakabilis lang po mangutang dito once po tayo may loan offer dito, as in. So those are my top 7 instant loan apps with fast disbursement and not so low interest rate, pero pwede na for badly needed kung wala talaga tayong malapitan. Ay na maganda kasi dito, no, hindi siya pressured bayaran kasi hindi naman siya pa 7 days to pay. So nag-i-start siya within 15 days of payment. Twice a month yung payment natin dito. Pero guys, pag-isipan nyo pong mabuti, piliin at kilatisin nyo po yung kaya nyo lang pong bayaran. Kasi yung mapapansin nyo naman kayo na iba-iba po sila ng atake ng interest rate, iba-iba po sila ng ino-offer po na interest rate, meron mababa, meron sobrang taas, meron yung reasonable lang. So pipiliin nyo kasi kapag nangutang kayo dito, of course, borrow only what you can afford to handle. So anyways guys, alam ko napakadaming mga loan apps na pwede rin natin isama dito sa category na ito. Pero ito lang po yung pili ko. Ito lang talaga yung masasabi kong gamit na gamit ko ng mga loan app. So base experience ko lang. You can comment down below po if may gusto po kayong i-add sa mga loan apps po na nabanggit ko dito. So don't worry, palagi po ako mag-a-update sa inyo kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you po for watching this video. See you in my next video. Bye!